Magpapalit pala tayo ngayon ng lower ball joint ng Toyota Innova. Kung makikita nyo sa video mga lods is minamarkingan ko. Ito pala yung camber niya para sa balance ng gulong, para pantay yung kain ng gulong. At yun na, minamarkingan ko siya para hindi magbabago pag tinanggal. Yan, wala lang kalutay-lutay. Lambot. Dapat yan di kayang kamayin yan eh. Matigas yan. Ayun, palit pala tayo ng ball joint, no, kasi nga lumalagotok na yung lower ball joint ng Innova. So siyempre 5 taon na yung unit, kaya sunod-sunod na yung maintenance. Kung naalala nyo nung nakaraan, kapapalit lang natin ng shock kabilaan. So yung shock niya good, bago. And then yung lower ball joint papalitan. Yung upper hindi mo na kailangan palitan kasi nga wala namang hindi pa naman alog. Lambot lang siya pero walang alog. So kung sa ibang mekaniko yan, palit na yan. Pati tie rod in, ball joint, center link, bushing, yan, papalitan yan. Pero hindi ko papalitan yan dahil hindi pa naman alog. Good pa yan mga yan. Ang hindi lang good, ito lang. Ayan o. Tumutunog yan. Malambot na yung ball joint, lower ball joint. Kaya kailangan palitan. Ang pagpalit nito, machine shop, kasi wala tayong press in, press out. So kailangan sa machine shop. Pag tinanggal tong C-clip, isalang na to sa machine. Lulus, paano na yan, tatanggal na yung ball joint yan. So yun nga, nagtatanong pala tungkol dun sa paano yung camber alignment. Pag sinabing camber, ito yun. Dito yun nag-adjust sila. May mga numbering to. Ito kukunin ko. Yan. Yan. Ito yung ina-adjust pag nagka-camber. Hindi to sa alignment camber to. May mga number yan. Ito yung numbering nya. Yan. Kung nakita nyo may guhit. Ginuhitan ko yan kanina eh, para balik pa rin siya sa dati sa camber. Pero hindi perfect yung balik sa camber. Kailangan mo pa rin isalang sa machine kasi kailangan talaga may pagbabago talaga yan pag tinanggal mo. Pero hindi nagkakalayo doon. At least magagamit mo pa ng mga ilang papunta doon sa alignment camber shop. So kahit 3 araw pa bago mo ipa-camber alignment. So yun, nilagyan ko ng marking. Dito sila nagka-camber. Yan, ito yan. Yan, dalawa yan. Ayan. Yan. Ayan o. Kung nakita nyo may mga guhit-guhit yan. Yan. Ginuhitan ko yan. Ayan o. Yun yung negative, positive. Dito yan sila nagka-camber. Pag dating naman sa alignment, dito yan sila sa tie rod in. Ito yung tie rod in. Dito sila nag-alignment. Ito yung ginagalaw nila. Iniikot to. Ito yung rack in. Iniikot nila. Ito yung rack and pinion assembly. Yan, yung dulo niyan. Minsan, pag may mga kalampag na hindi nyo ma-diagnose, hindi nyo makuha yung kalampag, madalas nandito sa assembly ng rack and pinion. Ang ginagawa dyan, tatanggalin yung buo, baklasin yung buong rack end. May gumagawa dyan, expert na wala silang papalitan pisa, kundi mga oil seal lang at saka lalagyan lang ng maraming grasa, kasi minsan natutuyuan na ng grasa yung ilalim ng rack and pinion dahil nga sa katagalan. Ayun na, punta na tayo sa machine shop. Ito na pala yung machine shop. Sila yung magpa-press in, press out sa ball joint. At ito, pwede kayo magpa-repaste din ng rotor disc, flywheel ng inyong mga sasakyan pag mga may damage na. Dito ay magaling yung machine shop ito. Ang binabayaran ko lang dito ay halagang 150 pesos sa press in, press out ng ball joint. So napakamura mga lods. Hindi ka nagagastos ng malaki kung alam mo lang kung paano gawin. At ang binabayaran ko lang dito ay napakababa lamang. Natapos na pala sa machine shop, kaya hapon na binalik ko na agad syempre yung pesa at yung buong suspension arm para matapos na. At nilagyan ko nga na yung grasa para naman ay malaking tulong din yan para hindi kakalawangin yung mga bolt niya. At yun, inikpitan ko lang na maayos kasi procedure pa rin kung ano yung ginawa ko pagbalik, pagkaltas. So ito natin. Isa point. Tukin nyo lang tukin. Yan, masok din siya. Tutok mo to. Tutok ha. Yan. Yan.
Then, kung natandaan nyo, yung minamarkingan ko nito yung camber niya. Kabilaan yan, dito, saka dito. So, balik sa dati. Pero siyempre, kailangan pa rin isalang sa computer to para pantay talaga yung tayo ng gulong. At nagbabago kasi yan once na tinanggal mo. Magkakaroon ng difference, konti lang naman, pero kailangan pa rin siyang isalang sa machine para mapantay yung kain ng gulong.